Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabunyog, maraming nagtatanong, Attorney, ano ba yung activity talaga sa September 21? Alam naman po natin ang September 21, yan po ang itong taong ito, 2023, ito yung ika-51st, ika-51 taong anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law. Maalala natin na ang martial law ay idiniklara ni Ferdinand Marcos Sr., yung ama ng nakaupong presidente ngayon. Idiniklara niya ito noong September 21, 1972. So 1972, ngayon 2023, 51 years. 51 years na po. Napaka-importante na wag nating kalilimutan ang araw na ito. Laging gunitain ito para hindi nalilimutan ng ating mga kababayan ang malagim na panahon ng ang ating bansa ay nasa ilalim ng diktadura o ng martial law. Sa katunayan, maraming mga pagtatangka na baguhin na ang kasaysayan. Kalimutan na ng mamamayan kung ano ang nangyari sa ating bayan sa mahabang panahon ng diktadura ni Marcos mula September 21, 1972 hanggang sa maibagsak ito noong 1986. Nandyan yung sa mismong curriculum ng Department of Education, gusto na ni Sara Duterte na alisin na yung Marcos doon sa diktadurang Marcos. Kaya yung panahon ng September 21, 1972 hanggang panahon ng 1986, ayaw na nilang tawagin itong diktadurang Marcos o panahon ng diktadurang Marcos. Gusto nila tawagin na lang itong diktadura. Bakit? Kasi gusto na nga nilang alisin yung Marcos, yung ayaw nilang i-associate yung Marcos sa diktadura. Pilit nilang rinirebrand ang apelyido ng Marcos para hindi ito mai-associate sa diktadura. Kaya ang gusto nila, hindi na diktadurang Marcos, kundi diktadura na lang. So napaka-importante na nitong September 21, 1972, September 21, 2023, ngayong taon, gunitain natin yan. Huwag nating kalilimutan. Huwag tayong papayag na i-revise nila. Hindi lang simpleng i-revise, i-distort pa. Kasi hindi na lang nila binabago ang kasaysayan, dinidistort na nila. Kaya ang tawag dyan, historical distortion. Kaya importante na itong September 21, nitong taong ito ay gunitain natin. Kaya maraming mga mobilizations ang gagawin sa September 21, 2023, sa ika-51 taong anibersaryo ng martial law. Pangunahin na po dyan, mga kabunyog, ang pangunahing activity ay ito pong isasagawa ng Bunyog at ng PMTJR kasama ang marami pang grupo. Ito po'y gaganapin sa Liwasang Bonifacio. Alas 2 po ang pagtitipon. Mga alas 4 ng hapon, magmamarcha po patungong Malacanang, Mindiola. Yan. Ano po ang panawagan? Never again sa mapanlinlang na golden age ng martial law. Tama na, sobra na sa pagwawaldas ng pera ng bayan. Labanan ang pandaraya, panunupil at kahirapan. So yan po ang panawagan ng Bunyog at ng PMTJR. Gayunman, mayroon pang ibang mga activities na magaganap. Ito yon mga kabunyog. 3 major rallies or activities sa September 21 ang magaganap. Ang isa, sa EDSA PPM o sa People Power Monument. Ang nananawagan nito, yung grupong Kilos Pinoy, Tindig Pinas, ni na retired Colonel Udunyo. Nananawagan nito ng People Power. Magkakaroon din ng pagkilos sa COMELEC. Ito naman ay pinangungunahan ng TN Trayo at iba pang grupo. Ang tawag naman nila dito, Kilos Protesta kontra Pandaraya.
Ang pangatlo, yun nga pong kasama ang Bunyog at PMTJR, sa Liwasang Bonifacio, Assembly 2 p.m., marcha patungong Malacanang 4 p.m. Nandyan kasama rin po namin ang grupo ng BMP nila Atty. Lux Spirito, yung San Lakas nila at ng Partido Lakas ng Masa nila Leody de Guzman, at saka ang grupo ng Atom, August 21 Movement, gayon din po ang Makabayan Black at ang grupong Bayan Muna. So yung mas malaking grupo, karamihan ng grupo, nandun po sa Liwasang Bonifacio. Bagamat mayroon ding pagkilo sa EDSA, People Power Monument at sa COMELEC. Ito po yung mga poster invitations niyan. Ito yung sa People Power Monument. Come join, Kilos Pinoy Tindig Pinas, EDSA People Power Monument. Sa pangunguna po yan ni retired Colonel Udunyo. Ang isa pa, ito naman, yung poster invitation, Kilos Protestra kontra Pandaraya. Ito po yung grupo ng TN Trayo at ng iba pang mga kasamang grupo. Yan. Ito naman po yung invitation ng Bunyog at saka ng PMTJR. Ito po yung sa Liwasang Bonifacio, papunta po ng Mindiola. Ngayon may nagtatanong, bakit hiwala yung sa Bunyog? Ang totoo na po, bakit sa Liwasang Bonifacio ang Bunyog? Ito po yung maiksing paliwanag natin dyan. Ayan. Ito po. Ang Bunyog ay sa ikatlong grupo doon sa Liwasan sasama dahil nandun ang malaking mayorya o bilang ng grupo na magsasama-sama sa pagkilo sa September 21. Bagamat nire-respeto natin yung tungkol sa People Power Monument, hindi tayo sumasama sa nananawagan ng People Power dahil hindi pa handa ang tao para sa ganoong panawagan. Napakaliit na bilang pa lang ng mapapakilos sa ngayon. Baka ikapasubo pa ng mga tao ang panawagang ito. Suportado rin sana natin yung panawagan laban sa dayaan sa nakaraang halalan na isasagawa sa COMELEC. Magpapa-attend pa nga tayo ang Bunyog ng ilan doon. Pero gusto kasi natin sa September 21, i-focus at patampukin natin ang panawagang Never Again to Martial Law. Kasabay ng pagtutol sa budget, confidential funds, presyo at kahirapan. Bagamat nire-respeto natin ang mga nananawagan sa EDSA People Power at ang sa COMELEC, pero ang Bunyog ay doon ang pagkilos sa Liwasan patungong Malacanang. So yan po ang paglilinaw natin, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit kasi nagkahiwa-hiwalay? Mahirap naman po, hindi naman natin magobyernuhan yung lahat ng grupo na yan. Kumbaga, may iba-ibang isyung gustong patampukin. Halimbawa yung sa COMELEC, ang gustong patampukin doon, yung tungkol sa dayaan sa nakaraang halalan. Yun namang sa People Power, nananawagan na sila na panahon na daw na mag-People Power na kasi sobra na ang ginagawa ng gobyernong ito. Pero yung mayorya po ng grupo, nag-press con po kahapon ito, nag-press conference po kahapon ang mga grupong sasama sa Liwasang Bonifacio patungong Mindiola. Nasa picture po, tingnan nyo sa, palakihin natin yung picture. Yan. Nasa picture po, makikita natin dyan, ang mga grupo, mga leaders ng mga grupong sasama sa, ito po yung grupo sa Liwasan. Nasa si Colex Soliman ng Bunyog, nandyan ikatlo mula sa kaliwa. Si Atty. Lux Spirito, pang-anim. Pang-anim mula sa kaliwa. Yan, si Atty. Lux Spirito. Si Leody de Guzman, pang-walo mula sa kaliwa. Nasa gitna na halos. Kaya yung grupo nila, Atty. Lux Spirito at Leody de Guzman, saka yung Bunyog, sa Liwasang Bonifacio po, 2 p.m. Kasama rin yung grupo nila, Teddy Casino, Makabayan Black nila, Franz Castro, Raul Manuel. Nandyan po, sila Teddy Casino, yan nasa pinakakanan. Kasama rin po yung August 21 movement. So nakikita nyo po dyan yung pangalawa mula sa kaliwa. Kinatawan po yan ng August 21 movement. So ang karamihan ng grupo ay dun po sa Liwasang Bonifacio, mga kabunyog. Dun po titipon-tipon. Ang Bunyog sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay may mga activities din. Hindi lang naman sa Liwasang Bonifacio. Sumama po kayo sa mga pagkilos ng Bunyog sa September 21 sa Metro Manila, Liwasang Bonifacio,
2 p.m. Sa Naga City po sa Bicol, Plaza Rizal, 4 p.m. Sa Cebu City po, sa Redemptorist Church, 5 p.m. At sa Bacolod City, sa Bacolod Public Plaza, 1 p.m. So yan po, bunyog po yan, yung mga activities na yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, suportahan po natin itong mga pagkilos natin. Dadalhin po natin sa araw ng September 21, bagamat ginugunita natin ang martial law, dadalhin po natin dito hindi lang yung panawagang never again sa martial law. Alam naman natin yung martial law, kasabay ng martial law, ang pangako noon ng matandang Marcos, Golden Age. Sa katunayan, yung mga nagpi-fake news at nagdi-disinformation, pinagmamalaki nila yung martial law daw nung panahon ni Marcos na Golden Age ng Pilipinas. Kaya gusto daw ibalik ng anak nitong si Marcos Jr. yung pagiging Golden Age ng Pilipinas nung panahon ng kanyang ama. Ang problema, yung Golden Age na sinasabi, ayan o, bagong Pilipinas, mahal ang bugas. Mayroon akong nabasang post. Mahal, bagong Pilipinas, kasi yung panahon ni Marcos Sr. ang tawag bagong lipunan. Ngayon naman sa anak, bagong Pilipinas. Mayroon akong nabasang post ang sabi, bagong Pilipinas, mahal ang bugas. Sa katunayan, yung grabing kahirapan na nangyari nung panahon ni Marcos Sr. na naranasan natin ngayon. Pag sinasabing diktadura, pag sinabi nating martial law, pag sinabing Marcos Sr., ang naaalala natin yung mga bata sa Negros na parang kalansay na sa sobrang gutom. May kanta pa nga noon, sagipin natin mga bata sa Negros. Naalala pa natin nung panahon ng matandang Marcos, pumipila dahil kulang-kulang ang bigas. Pati nga ang US noon nagpadala na ng ayuda, yung mga bulgor na ginawang Nutriban. Oh, kaya ganyan, parang ganyan na rin ang nangyayari na naman ngayon. At nung panahon ng Marcos Sr., habang nagugutom ang taong bayan, napakataas ng presyo ng bilihin. Grabe naman ang korupsyon at karangyaan ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Ganyan na naman ngayon ang nangyayari. Ganyan na naman ngayon ang nangyayari. Nauulit mga kabunyog. Kaya yung sinasabing Golden Age noon, nauulit ngayon. Pero hindi Golden Age na maganda. Hindi na ginto ang buhay ng tao, kundi ginto ang presyo ng mga bilihin. Kaya hindi pwedeng kalimutan na lang natin yung panahon ng martial law noon. Dapat gunitain natin ito at yung mga nangyayari ngayon nakapareho noon, patuloy po nating labanan. Lalo na ngayon, matingkad ang issue ng pagwawaldas ng pera ng bayan. Yung tungkol sa budget at confidential funds. Kaya po sa September 21, ipanawagan natin, tama na, sobra na sa pagwawaldas ng pera ng bayan. Yan po ang ating panawagan. So sana po sumama po ang lahat ng gustong sumama. Yung naman pong hindi makakasama, kung makakatulong po kayo, malaki po ang budget na kailangan natin. Kasi maraming gustong sumama na mga kabunyog, mga kasamahan natin sa Tarlac, sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Cavite, sa Batangas, yung mga karating probinsya ng Metro Manila, maraming gustong sumama. Kaya lang sabi nila, attorney, sana ma-providean kami kahit man lang sasakyan. Kaya kung matutulungan niyo po ang bunyog, kailangan po natin ng pangrenta ng mga sasakyan. Siyempre po, aabutin po yan ng hapon. Malamang, baka nga abutin pa ng gabi. Kasi kung 2 p.m. tapos magmamarcha papuntang Malacanang 4 p.m., baka abutin po pa yan ng mga alas 6. Kailangan din po ng pagkain ng mga participants. Kaya sana po matulungan nyo ang bunyog at ang PMTJR sa mga activities na ito. So yan po, mga kabunyog, mabuhay po tayo. Yan po ang ating paliwanag kung ano ba ang mga mangyayari sa September 21, araw po ng Huwebes. Mabuhay po tayo. Patuloy po nating itaguyod ang katotohanan. Patuloy nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.